Good day everyone, I am Shinsei. I will be discussing key soil conservation and protection laws in the Philippines. The first law is the Presidential Decree number 705 or the Revised Forestry Code of the Philippines. So this law po is nagpo-protection ng forest because po yung mga trees is nagpi-play siya ng very important role po in protecting po the soil. So yung roots po is nag-hold siya ng soil firmly na nagpe-prevent naman po from being wash away po kapag umuulan. So kapag po ang forest ay na-destroy, yung soil erosion, landslides, and flooding is mas nagiging common po siya. So, the next Republic Act number 7160 is about the Local Government Code of 1991. So, ito naman po is nagbibigay siya sa local government units or yung mga barangays, towns, and provinces ng authority to manage po and protect soil and water po sa sa nasasakupan nila. So, yung local officials po is pwede silang makagawa ng rules to stop po activities na nakaka-damage po sa land. Like for example po, yung mga barangay po baga natin is nagbaban siya ng people from from digging po ng soil sa malapit po sa riverbank because po is nagkakos po ito ng riverbank na mag-collapse. So the next po is the Republic Act number 9729 or yung Climate Change Act of 2009. So eto naman pong law na to is naghe-help po siya sa country natin para po mag-prepare sa climate change po effects such as po yung mga stronger rains po, yung mga droughts na nararanasan natin. So ito pong changes na to is nakaka-damage siya sa soil by causing po erosion, flooding, or drying of farmland po siya. So example po nito, because po baga ang typhoons are stronger ngayon, yung local government po is nagpa-plant na po sila ng mga trees, nagbi-build na po ng mga barriers sa mga hillside po. So, yung soil po is hindi po siya mag-i-slide during heavy rains po. Next naman po ay yung pang-apat is yung Republic Act number 10068 po or yung Organic Agriculture Act of 2010. So yung law naman po na to is nag-encourage po siya ng farmers po to use natural farming methods po. Yung mga chemical fertilizers po and pesticides po is nakaka-kill po siya ng mga helpful organisms po sa soil natin. So ang land po is naging unhealthy siya over time po. So instead po of using chemicals, yung mga farmer po natin is nag-use na lang po ng compost made from food waste po or yung mga animal manure para po makip po yung soil natin as fertile po. Yung panglima po natin is the Republic Act number 7611 or Strategic Environmental Plan of Palawan Act. So, ito pong law natin is special lang po siya sa Palawan. It carefully plans po kung paano po yung land is na-use po. So, yung forest soil po is, and yung wildlife po are protected po. Some areas po sa Palawan is protected, while others naman po is nag-allowed naman po ng limited activities. Example po ito, sa Palawan po, yung mga tao po doon ay hindi sila po allowed mag-farm or mag-build po ng houses in certain forest areas po para po ma-prevent po yung soil destruction. Ang pang-anim naman po is Presidential Decree number 1153 or yung pinaka-common natin is tree planting law. Ito naman po law natin is nag-encourage po siya ng people to plant trees regularly po. So yung trees po baga is nag-help sa atin na mag-protect ng soil by absorbing po rainwater and nakaka-prevent po siya ng erosion or ng flooding po. Sa example naman po nito is yung mga student po baga is nagpa-plant na sila ng trees every month po in open fields po. So yung soil po is hindi siya easily po mawawash away kapag po umuulan. Yung pang-7 po natin is the Republic Act number 9275 or yung Philippine Clean Water Act of 2004. So although po itong law na to is nag-focus po siya sa clean water, it also protects din po soil. Because po yung dirty water po na may mga chemicals is pwede siyang masoak into the ground and pwede po niyang madamage ang soil natin. So yung mga factory po natin is required po na i-clean po ang wastewater na to. So yung mga chemicals po hindi siya masisip into the soil po sa malapit po na farmland. Let's come now to the 8th laws po, which is the Republic Act number 9003 or the very common Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So ito naman pong law na to is requires naman po ito ng proper garbage disposal. So yung waste po is tinatapon siya improperly, is harmful po siya. Kasi pwede pong mag-leak po ito sa soil natin. So instead po of throwing garbage po in open area, yung barangay po is nagsasegregates po sila ng waste and nagko-compose po ng mga biodegradable trash po.
Number 9 is the Presidential Decree number 389 or yung Forestry Reform Code of the Philippines. So yung law naman po na ito is nakafocus po siya on protecting watersheds po and forests po para ma-ensure ang stable water supply po and ma-prevent po natin ang soil erosion. So yung mga forests po near water sources is protected po siya. So yung soil po is hindi po siya magkaklag sa rivers po na nagkakos po ng floods natin. Yung pang-sampu naman po is the Republic Act number 11038 or yung Expanded National Integrated Protected Area System po. Yung law naman po na ito is nag-i-strengthens po siya ng protection po sa national parks and mga protected areas po. So these places po is nag-help naman siya para ma-maintain po yung healthy soil and ma-prevent po ang environmental damage po. So dito po yung mga mining po baga is not allowed sa inside po ng national park. So yung soil po is yung soil po and yung mountains po is nag-i-stay po siya, intact po siya. Ito po ang ibig sabihin ng laws natin sa pang number 10. The number 11 law po is, ito naman po yung Executive Order number 192 or the reorganization po of DNR. So, ito pong order na to is ginawa siya para sa DNR para maging stronger and more organized po. So, it can be better protect po the natural resources po gaya po ng soil natin, forest po and yung land natin. So, yung DNR po is nagpa-plants na sila ng trees sa mga damaged areas po and namomonitor na po sila ng mga tao na nagdi-destroy po ng land po illegally. Yung panghuli naman po is ang pang 12 natin na law po is yung Republic Act number 6657 po or yung Comprehensive Agrarian Reform Law. So, ito naman pong law na to is nagdi-distribute sila ng agricultural land po sa mga farmers and nagpo-promotes po sila ng sustainable farming po. So, yung farmers naman po is ini-encourage po to take care ng soil natin po. Kasi po, ito po yung main sources po of livelihood natin. So, like for example po, yung mga farmers po natin is nagpa-plants po bago sila ng crops. Pina-follow po nila yung shape ng hill instead po na ini-straight down po ito para po ma-prevent ang soil from being washed away. So, eto po lahat ng mga laws po under po ng natin. 12 laws po protecting laws in the Philippines.